Ladies and gentlemen, welcome inside the Paco Arena as your Philly Collegiate Challenge 2023 continues. We now move to the men's division of the tournament, and our first game in the afternoon session features the University of Perpetual Help System Delta Altas. And on the other side of the net, the University of Santo Tomas Golden Spikers. It's now time for the official warm-up for UST.
Basketball is back dito po sa Philippines. Quite a rally we have here between these two lady squads. Head ang bola. Rolling sa likod. And that's it. Timing is everything talaga. Wait lang! And that is the score. Oh! Championship point! Tuloy pa rin ang aksyon dito sa bakbakan. Pinalo. Umiscore. Wow! Lahat na bata kayo. And the crowd here at Paco Arena are having the time of their lives. This is where it all started. It's the men's turn here in the hard court. Mga laban na naman ng mga kalalakihan ang masasaksihan natin dito sa pagpapatuloy ng B-League Collegiate Challenge 2023 Perpetual Help Altas kontra dito sa UST Golden Spikers at lahat ng mga laro na yan masasaksihan nyo dito sa loob ng Paco Arena. Good day Pilipinas, my name is Jay De La Cruz and joining us for the very first time dito sa ating B-League broadcast panel, Joel Encarnacion. Hi Joel. Hi sir, good morning po. Good afternoon everyone. Eto, maganda yung magiging first game natin. Matindi ka ganito. Alam natin, Perpetual Help, they're dominating the field right now. As we can see in the team standings dito, wala pang talo ang Perpetual. As you can see here, there you go. 2-0 sa ating team standings. UST coming off a big win. They're 1-1 pero hindi biro yung naging huling panalo nila, ha? Oo nga, makikita natin na ang battle of the two teams dito ay ang consistency. So talk about consistency. Eh dito, mapupunta tayo sa panic ng Perpetual Help Altas who will try their very best to keep that record unblemished 2-0. So subukan nilang makakuha ng 3 straight wins to start their tournament here. And for sure, the Perpetual Help Altas will rely heavily dito sa kanilang setter na back-to-back games. Best player ito si JC Narciso. Yes, si JC Narciso nga ang utak ngayon ng Perpetual Help at sa larong ito ay sa tingin ko kailangan niya talagang mapagana ang mga attackers niya para makuha yung matamis na pangatlong panalo. And the thing here about JC Narciso, parang kabisado na niya yung kanyang mga attackers. Kahit dumating pa si Kobe Tabuga, na wala si Louie Ramirez, walang problema. Kabisado na ni JC yung mga kakampi niya. Siguro nga, kahit nakapikit tong si JC, kaya niyang gumawa ng kung ano-anong klaseng play. Yun, ang maganda doon. Tingnan natin, sigurado, magiging involved. Sobrang involved itong si JC Narciso sa laban nila kontra dito sa UST. Na masasabi natin, pagdating sa Old Reliables, ang UST meron din yan. Yung numero 13 na si Josh Ibanez na bumuhat di ba, nung NU game? Yes, Josh Ibanez, the versatile player na talagang nagdadala sa UST. What I can say is, for UST to be able to win, kailangan din nila maging consistent at dahil galing din sila sa panalo, talagang gutom na gutom silang ituloy ito. So we know Ibanez talagang mag-all out siya ngayon at hindi siya magpapatalo sa Perpetual Help kaya talagang matindi ang laban natin ngayon at do we expect a 5-setter match? Aba, yan ang magandang tanong dito. Kaya kung ako sa'yo, Joel, get ready right there. Sigurado, komportable ka na sa upuan mo sa mga nanonood sa atin. Get ready. We are going to have a very big matchup. This is going to be a long one. It's going to be an exciting one. Perpetual Help Altas versus UST Golden Spikers. When we return, this is the B-League Collegiate Challenge 2023.
Ladies and gentlemen, introducing our officials for this match. Our first referee is Mr. Bobby Celso, National Referee. Second referee is Mr. Patrick Castillo, National Referee. Let's call on the starting lineup of the University of Perpetual Help, Altas. Team captain wearing jersey number 11, starting center JC Narciso. Opposite hitter number 1, Clint Mateo. Outside spiker number 2, Jefferson Marapok. Middle blocker number 5, Michael Medalla. Middle blocker number 6, Casey Andrade. And outside spiker number 19, Kobe Tabuga. Starting libero is number 18, Philip Pepito. And the head coach for Perpetual Help is Mr. Sami Akailar. Calling on the starters of the University of Santo Tomas, Golden Spikers. Team captain wearing jersey number 7, starting center, Dox Yambao. Outside hitter number 1, G-Boy De Vega. Middle blocker number 10, Rainier Floor. Outside spiker number 13, Josh Ibanez. Opposite hitter number 15, Sherwin Umantal. And middle blocker number 16, Popoy Colinares. Starting libero is number 18, Van Prudenciado. Head coach for UST is Mr. Oji Mamon. Joel Encarnacion actually had a list of the potential starters for this matchup and it turned out, tumama, magkabilang koponan. Mukhang matindi nga, sir, ang aabangan nating laban, knowing na these are all powerful attackers, defenders, and blockers na talagang ibibigay nila ang lahat para makuha tong panalo for the first set. So all normal, all out, yan ang tema dito. Umpisa pa lang ng labanang ito. It's gonna be UST serving first in this matchup and we are about to go underway. Unang opensa, Perpetual Help. Clint Mateo was rejected to start. Yeah, we saw a triple block there for UST. At, well, that's it. So Perpetual opted to go to the wing kagad, hindi middle. And usual dito sa middle nag-uumpisa ang opensa, Jewel. Yes, usually nga ina-activate agad yung middle kasi minsan mahirap talaga bantayan, basahin at napakabilis ng mga bola nila. Tabuga, his attack was intercepted on the other side. Puntos ang UST this time on the attack side. Yeah, usually alam mo, ginagamit talaga namin yung mga kamay ng blockers namin to score a point. Lalo na kung bantay, sarado talaga yung mga angles na tinitira namin. Pangatlong service na dito ni Josh Ibanez. Strong run that time. Pumunta sa gitna. Tabuga was blocked. Mateo sending it over. G-Boy. He was rejected that time and Perpetual Help finally getting point number 1. Nakikita natin ang sagutan ngayon ng mga blockers at abangan naman natin mamaya ang sagutan ng mga palo. May kalayuan din si G-Boy De Vega doon sa attack line. Nabasang-basa ng mga blockers eh. Actually, parang halata na din kung saan bibigay yung bola kanina eh. Kaya nabantayan na nila. First serve of the Altas. Close to an over-reception. But Dax Yambao and Popoy Colinares nagawa ng paraan. Yes, medyo over yung receive kanina pero nagawa ni Yambao ng paraan. And that's it. They scored another point for UST. Ganyan naman palagi sasabihin ng mga coach sa inyo, no? Na sa mga setters lalo, na maayos sa may reception, setter as much as possible. Gawa na ng paraan eh, di ba? Good idea that time from Jeff Marapok, patamayan lang sa mga blockers. Yeah, ito nga, dahil nga triple block, talagang mahirap magpadala ng cross-court, mahirap magpadala sa down the line. Kaya what we do, pinapadaan natin sa kamay ng blockers, check it out. You know it's all being the outside hitter that you are.
Yeah, that one too wide for Casey, for Michael Medalla rather. Yeah, for this game, we can't have that unforced errors kasi every point matters talaga. Especially for UST, who just took advantage of all the errors NU produced in their previous matchup as Sherwin Umaldal missed that service. It looks like they're still finding their groove ngayon. Mukhang nagpapainit pa talaga ng katawan. But come to think of it, nung Wednesday lang yung huling laro nila, yung laban nito actually ng UST. So, for sure, some sort of momentum on the side of the Golden Spikers as Rainier Flor scores on that attack. Two-point lead being enjoyed by the Golden Spikers early on. That is G-Boy De Vega. The powerful serve. And Narciso, punta kagad dito kay Jeff Marapok. The point will go to the Altas. Nakakita siya ng butas sa cross court. Parang sobra kanina yung blocking. So let's see. Ayun. Butas ang cross court. And good recognition na on those first 3 or 4 attempts on the outside. At triple block yung sumasalubong eh. That time, dalawa lang. Good dig that time coming from JP Pepito. Strong hit. Powerful dig that time, but somebody touched the net on the side of the Golden Spikers. Alam mo, ako pag ako nakaka-touch ng net, it's usually because basa ko na yung papalo eh. Parang gigil na gigil akong blockan. Kaso, yeah, too much gigil. Talagang makakahawak ka talaga ng net. It's just a matter of mental control talaga, lalo na pag Yes. ikaw yung nasa front line ng depensa eh. Bumawi si G-Boy. Just a thing of beauty. Lalo kung saktong-sakto yung set, papunta dun sa back row na attacker, no? Wala ka nang iisipin talaga kung di paluin na lang ng malakas. Nagawa na nung setter yung paraan para makakuha ng blockers sa kalaban. And that front line of UST starting to become still a problem for the Altas. Ibanez, that power tip didn't work. That one is good for Kobe Tabuga. UST is begging for a violation that time, but none was called. And Kobe Tabuga just took advantage dun sa confusion na nangyari Yes, sa kasi UST. hindi na sila nakapag-block eh. Parang they just wanted to call it. Pero pag ganun talaga, kailangan tuloy-tuloy lang sa paglalaro hanggat hindi pumipito yung Oo. referee. Hala. Yung palo kanina ng Josh Ibanez, parang it's like sending a message eh. But he was dug right there. To the rescue naman, si Popoy. That was actually a good regalo for UST. Hindi na naabutan ng perpetual. 7 serving 6. Will UST send us to our first technical timeout? Perpetual Health might have something to say. Gumawa na lang paraan si Tabuga. Josh Ibanez. Puntos yun para sa Perpetual Health. Josh Ibanez tried to send it sa cross court. Pero nabantayan siya. Anticipated ng front line eh. Now this next point guaranteed will send us to our first technical timeout. Yambao Ibanez down the line. Grabe! Alam mo, talagang importante talaga yung first ball eh, yung magandang first ball eh, para makapag-set up tayo. Tapos kita naman natin, when we have a good first ball and a good set, wala nang ibang gagawin kundi paluin na lang talaga yung bola. 8-7 is the count here in our first technical timeout. UST ang lamang.
a team that has countless of NCAA wins under a coach that has had unmatched victories. The Perpetual Help Altas is yet again ready to strive for its first title here in the V-League. Nararamdaman na ng outside hitter na si Kobe Tabuga ang papel na kanyang ginagampanan upang punan ng posisyon ni Louie Ramirez. Anya, hindi mawawala ang pressure rito, ngunit matapos ang kanilang mga panalo nitong nakarang araw, tumaas ang kanilang moral na labanan nila ang takot sa kanilang laro ngayon. Unang beses niya man sa V-League, matagal na siyang kasama sa kanilang mga trainings at malakas ang kutob nila sa isang magandang laro na ating matutunghayan ngayon. Great point there, Enros Fernandez. Thank you very much. Yun nga pag nakikita mo yung laro ni Kobe Tabuga, although Clint Mateo was rejected, there was no fear whatsoever doon kay Kobe na kahit nakasalubong siya kanina ng triple blockers, hala, sige, sugod lang eh. Malaking bagay din talaga yung tiwala niya sa mga kumukover sa kanya. Doon kami actually humuhugot ng lakas ng loob para ibigay lang talaga lahat sa palo. Yun nga, dalhin mo na yung buong pamilya mo sa palo. Yun yung ginawa ni Michael Medalla. With that great pass again coming from JC Narciso, saktong-sakto yung quick hit. There's Kobe Tabuga. Actually in double figures in their previous game. Hindi nakisama yung set doon sa gustong gawin ni Popoy Colinares. That was a miscommunication error right there na talagang dapat iwasan natin sa una pa lang. Narinig natin din si Coach Oji Mamon. Nagtatanong, ano ginagawa mo? Parang sayang din kasi yun eh. Parang ngayon, kailangan talaga makauna ka. First thing, kaya ibigay mo na lahat ng pinagprepare nyo. And also, in recognition din ito sa balikan natin yung tournament format dito, di ba? Single round elimination lang to. It's just you're gonna face this team in the elimination round just one time eh, di ba? Yes, kaya talagang mahalaga kung makuha mo yung panalo ngayon para hindi mo na siya poproblemahin sooner. We're tied at 10. Eh, may sinabi nga po ito si Joel Encarnacion na nag-i-expect siya ng 5-setter dito sa labanan na to. Ang sabi ni Sherwin Umandal, malayo ang kanyang tira. Check daw, sabi ni first referee Bobby Celso. That's a point for alias Pogi. First point for Sherwin Umandal. He got that serve to go. Bumawi naman. That's a good setup there. Nakita natin na nilihis niya yung palo niya into zone 1 kasi yung blocker talagang nakaabantay lang sa harap niya eh. And that's what you do. Pag nasa harapan mong blocker, you just send it either cross sa zone 5 or cross sa zone 1. Isa pa kasi, yun nga, kaliwete si Casey Andrade as you saw that service error. Pag kaliwete ka, kailangan mag-adjust din yung center position ng mga blockers eh, di ba? Yes, kailangan nakabantay ka talaga sa kaliwang kamay nila eh. Parang dapat yung katawan mo nasa gitna ng kanyang left hand. Yun. Kasi usually, sanay tayo sa right. And if kaliwete talaga yung papalo, patay tayo dyan. Ganda ng set. Nasa lubong lang ni Josh Ibanez. Great block coming from Ibanez. It's a good timing there. At lumalabas na naman yung flare. Diba? Ng Josh Ibanez. Talagang hindi, walang lulusot sa aking bola. We'll talk about Bola. Okay, Bola.tv, our official live streaming partner. Mapapanood nyo ang mga laro dito sa V-League Collegiate Challenge sa Bola.tv. In the meantime, that is an ace coming from the Golden Spikers. Again, kailangan talaga natin ng magandang pasa to be able to get a good setup. Coach Shami, may timeout. Let's listen in. Sa service tayo ng hindi maganda, walang mangyayari sa atin, okay? Nanggagaling ang bola sa malayo, pasahan nyo lang, hayaan mo ang setter gumawa, okay? Pansin ko, yung middle niya, atras ka rito, biglang magraraning ka. Biglang magraraning ka.
Steady lang, bilisan ang bola doon, okay? Tapos gamitin mo yun nasa likod mo. Now, once na mayroong pumapalo sa atin, dapat nag-cover. Ulitin ko ha, lahat tayo dapat nag-contribute. Medyo maraming sinabi doon si Coach. Una, kailangan natin bawasan talaga yung unforced errors natin, lalo sa service. And now that we have a strong server ngayon, kailangan control lang yung pasa, itaas lang. Kasi kanina nakita natin, umover sa net eh. And yeah, what Coach said, magpaikot na tong si Narciso, gumawa na siya ng mga plays at magbigay sa backline. Yun nga, hindi pa natin napapansin. Wala pang binibigyan si JC Narciso sa back row. Sumobra na naman yung reception. Josh Ibanez says thank you. Maraming salamat daw po sa regalo. Talagang walang palalagpasin na bola tong si Josh Ibanez. Malayo pa naman ang birthday ni Josh Ibanez. Sa March pa. G-Boy De Vega still serving. That time, it was too wide. Sa side niya sa women's, di ba? That's the difficulty that if you have kapag nagja-jump serve ka, yung keeping that consistency, no? Yes, actually. Ang payo nga sa amin ng coach namin, kapag nakakapuntos ka na sa gantong angle, wag mo muna ibahin. Nag-service error din ang Perpetual Help. That will send us to our second technical timeout of set number 1. It's UST ahead, 16-12. It's USD leading 16-12 here in set number 1 in our third match for our Friday showcase dito sa D-League Collegiate Challenge. Jay De La Cruz, Joel Encarnacion, and Ross Fernandez. Sila po ang mga kasama natin dito sa labanang ito. In the meantime, awkward looking attack right there. That's okay. Puntos rin para dito kay Casey Andrade. A point is still a point at nakita natin talagang mahirap kasi wala pa rin first ball eh. Parang mahirap talaga mag-set pag walang first ball, but we saw na inadjustan niya talaga, sending it in the middle of the court. That area actually yung tinatawag nating donut hole. Yan ang isa sa mga mahirap depensahan na area kasi andun yung mga confusion eh, lalo na kung hindi mo alam kung sino kukuha, parang gagalaw ka, biglang ihinto, tapos yun na, bumagsak na yung bola. Kaya malaking bagay talaga yung basa eh, no? Yes. Yung babasahin mo muna kung saan ka pupunta, tulad ng huling ginawa ni Josh Ibanez. Nakita niya, ay teka, walang cover. Covered na ako. Sige, power tip lang. Patamain lang sa blocker. Problema pa rin ang reception. Tabuga, that one was too low. Perpetual still having a hard time finding their groove here. At upo muna si Kobe Tabuga. Pasok itong si Dexter Arrozado. So, balasa muna ng tao. Perhaps, tignan natin kung sino yung mas maganda yung reception. Kasi, yun nga, naging problema ng Altas dito eh. I think we're looking here for a lucky bunot. Arrozado kagad, pero Budata ang inabot. One more time. This time, from the back row. Marapok won't score. Third time for the Altas in this rally. Wala. Si Popoy ang nag-set kay Sherwin umandal at sabi ng referee may check daw. That was also a lucky point coming na nasa ilalim ng bola to eh. Parang minsan ang hirap talaga adjustan eh. Parang what you're aiming for is dalhin siya sa long corners ng court. And it just happens na medyo sinuwerte siya dahil na-check ng Perpetual. Napakailaman ng blockers eh. Actually, pero kung
hindi yun na-check. I think it's for Perpetual. Kurth Rosas, by the way, entered for Perpetual help. Wala yung atake niya. G-Boy De Vega, nope! Butas pa rin ang UST kasi may net touch ang Perpetual help. Eh, parang pangalawang beses na ata tayo nagkakaroon ng net touch. Nag-iisa lang kasi si Kurth Rosas. And he anticipated it so well na kay G-Boy nga ibibigay yun. Problema lang, bakante rin yung Zone 5 na yun. 7-point lead for the Golden Spikers. This time, it's UST who touched that net. Mukhang opening to para sa Perpetual na kinakailangan nila eh. I think ito na yung simula nila para bumawi. Interesting substitution. Upo si Clint Mateo, pasok si Archer Codinera. Another opposite hitter. So Coach Sammy, balasa ng tao dito. Early on in this matchup. In the meantime, Sherwin Omandal connecting once again. Omandal taking advantage na isa lang ang blocker niya. At medyo nahihirapan pa sa ngayon magbasa tong si Perpetual kung kanino ibibigay ni Yambao yung bola. With the way Sherwin Omandal is attacking for sure, that puts a smile on the face of his Kuya Jao as Josh Ibanez over serving that one. If you're the Altas, bawal ka na magkamali dito. It is a very crucial point na ngayon. At 4 points away na lang tong si UST from winning the match. Kaya kailangan less errors talaga. Butata pa rin ang inabot kahit nag-iba na si Popoy Colinares doon. I think they really have to find another setup dito kasi halatang basang-basa na yung opener ng Perpetual. And it also seems like they're still having a hard time with coverage. So what if they try na mag-back row naman ngayon, magpaikot ng middle? Yun nga hindi pa natin nakikita dito na hinahanap ni Coach Sammy kanina nung tumawag sila ng timeout as Colinares missing in that service. Another guy, new guy entering for Perpetual help bago mag-serve. Itong si Kurth Rosas. Pumasok si John Castile. Upo si Jeff Marapok. It looks like Coach Sammy is looking forward to set number 2. A total restart sa diskarte nila kontra dito sa UST. In the meantime, Yambao to Omandal. Soft touch, nope. Anticipated that time. Nako. Nag-alangan si Ibanez sa si G-Boy De Vega. But that's okay. That was the chance of Perpetual to get a good setup here. I think talagang ramdam nila yung pressure ngayon eh. Hindi pa sila masyado makagalaw, nag-aalinlangan. Diba, isang mali natin, puntos ng kalaban. Isang mali, puntos ng kalaban. Ano naman ang klaseng laro na yan? Ha? Dapat nasa puso pa rin. Kahit malayo ang score, dapat laro ng laro. Ha? Keep moving. Keep playing. Hindi pwedeng ganyan. Kasi pag yan dumikit, makukuha natin. Attitude ba? Attitude. Ito muna. Sigurado lahat nagulat doon sa nangyari doon nila G-Boy tsaka ni Josh Ibanez eh. And doon sa huddle ni Coach Sammy, perhaps, nag-iisip na lang talaga kung paano pa nila masasalvage itong set na to. Pero katulad nga ng sabi ni Coach, kailangan tuloy-tuloy lang tayo hanggat hindi pa natatapos ang set. O nga naman, set 1 pa lang nga lang naman ito. Kasi may diskarte rin sigurado si Coach Sammy kung ano bang kailangan nilang gawing recalibration pagdating ng set number 2. Pero as much as possible nga naman, sige, lumaban pa tayo. Ayusin natin dito. Hindi pa nga tapos yung set 1. Back row! Josh Ibanez! An aggressive attack by Ibanez. Tingnan natin. Hindi na naghintay ng final ball eh. Second ball, umatake ka agad eh.
Sobra nga lang yung winning serve perhaps. Still 7 set points at the disposal of the Golden Spikers. At si Archer Codinera, kailangan manatili muna siya dyan sa service area kung gustong makatabla dito ng perpetual health. But it's UST with the offense. Set up. Ang pass, wala yon para dito kay Eman Dedoroy. Butata ang inabot ni Castil. Codinera, dug by Ibanez. Rainier Flores sending it over one more time for the Altas. Andrade, dug. Gumawa ng paraan UST. Isa pa para sa mga nakaputi. Alanganin. Puntos yun para sa Altas. Grabe, nakita natin, ginawa na ng Altas ang iba't ibang klaseng atake. We saw a hard spike, we saw a soft tip. And lucky enough, nakakuha sila ng isa pang puntos. Tingnan natin kung makakaabot pa nga sila. And the good thing right there, they were able to produce some offense in transition Diba? Basang-basa ni JC Narciso. Napasobra yung set ni Nonoy Colinares. And magmamap out ng play dito si Coach Oji for their final point perhaps of this set. Let's listen in. So kasama yung nag-3 down tayo. Pinapasok ko kayo dyan, finisher, hindi fancy play, hindi pasikat. Maglaro ka doon sa programa natin. Ba't kailangan mong mag-service ace? Ba't lang outside doon? Ba't ang lakas masyado? Nagko-compensate ka doon sa hina, sobrang hina ng kapatid mo? Pagkumpugin ko kayong dalawa Naging Nonoy Colinares handle yan, Joel Pero nga naman kasi ano na ba na, 24 na. Kailangan na talaga ng finisher, na magandang finisher kasi mahalaga talaga na mag-stick to the system ka lang at huwag nga magpasikat pa. Kahit na lamang kayo, we don't know, baka umikot ang table. Of course, Noy Colinares, the brother of Poy Colinares, he's the setter right now in this lineup. But we end this set right there with a service error. Very unfortunate for the Altas. At sigurado ayaw nilang baunin yan papunta sa set number 2. As USD gets set number 1 here, 25-19 in a matter of 25 minutes. At balikan natin yung nangyari nung set number 1, Joel. Yung mga atake ng Perpetual Health hindi makalusot sa depensa ng USD. And kahit sino pa yung big yan, si Marapok nakakalusot pero ang daming beses na butata ni Clint Mateo, ni Kobe Tabuga, and that daunted defense of the Golden Spikers just paced the offense for UST, especially in getting this first set. 1-0 ang score dito sa ating labanan na to.
Yan ang ating set number 1 score, 25-19. It's UST getting this one. Jay De La Cruz together with Jewel Encarnacion and Enros Fernandez has the story for us. Just like the speed of light, the Altas finds it elusive to catch the spikes of outside hitter Joshua Ibanez. Para kay Joshua, wala yan sa height niya pero nasa laki ng puso upang iangat ang kanyang buong team. Tila makasaysayan man ang kanilang pagkapanalo laban sa NU nung nakaraan, hindi nila ito ginagawang big deal dahil ika nga ni Joshua, hindi pa tapos ang laban. Jay, Jewel? Thank you so much, Enros. Yung puso niya, nagpo-produce lang ng mga kanyon eh, no? Yun yung nakakatakot dun eh. Pero di biro ang puso, Jay. At talagang magugulat ka kung anong pwede mo mong gawin pag sinunod mong puso mo. Here's the thing. Joshua Ibanez, in that matchup against NU, he scored 27 points to lead all scorers. 24 of it coming from attacks. Nakadalawang supalpal, nakaisang service ace. My goodness. And Josh Ibanez just started this set number 2. Yeah, Josh Ibanez talaga napaka-versatile na player. Mapa frontline, mapa backline, service, block. He's contributing for UST. Kung may ganyan na explosive attacker yung kalaban mo, as Kobe Tabuga now making his presence felt here on the side of the Altas. At that same time, UST touched the net. Matanong kita, kung merong Josh Ibanez kayong kalaban, ano yung nagiging first remedy nyo dyan? First remedy actually is harangan yung mga palo niya. Kailangan talaga basang-basa mo yung anggulo ng katawan niya kung saan siya pupunta. And of course, kailangan din natin ng maganda depensa behind the blockers to be able to stop him. Parang tatauhin nyo na, no? Yes. Bibigyan nyo na ng special na attention si Josh Ibanez kung saan siya pupunta, diba? Para masasalubong nyo na. Samantala, Jeff Marabok just overshooting that one. Nire-recall na ni NRCC yung mga primary attackers niya. Baka nga naman nagkaroon na ng kumpiyansa dito sa set 2 eh. New place on the floor for UST. That one who served was Trevor Valera. Marabok! That was a good attack there. Pinadaan niya sa kamay ng blockers at well, we saw one block lang. Talaga, maximize na natin. Saka yung hang time eh, no? Grabe. Parang alam na talaga niya na sa akin to bibigay. Oo. Bubuelo talaga ako. Tatalon ako ng mataas. Papaluin ko to ng malakas. Rainier Floor wanted to do the same. However, may kababaan yung set sa kanya. And it ended up as an error. Usually, pag mababa yung set, what we do is we just alam mo yun, i-place mo lang sa mga areas ng court kasi mahirap talaga yung chances eh. Power tip lang, no? Yes. And if you're perpetual help, ayaw mo nang madagdagan yung mga ganong klaseng error. Na wala pang ginagawa yung UST, nakapunto sila. As Sherwin Umandal, nagkagulo ang opensa ng perpetual help dahil sa service niya. Yambao to floor. No, JP Pepito was there. And Narciso to Marapok. Almost getting that one. Ibanez back row. Too low. Gustong-gusto na talaga ni Ibanez makapuntos ulit for UST. Kasi yung mga ganyan, kailangan talaga nakataas yung kamay mo eh. Lalo na pag backline attack. Once na binaba mo yung elbow mo, talagang may chances na sumabit sa net yung bola. And you would understand where Josh Ibanez is coming from dahil kuha na niya yung harap eh. Gusto niya, pati yung back row game niya, makuha niya din. Marapok. Great idea right there. There was a vacant lot on that USD side. Huling-huli ni Marapok. That was a smart attack by Marapok. Kitang-kita mo na ang taas talaga nung tinalo ng blockers ng UST. Ano pa bang magandang gawin kung hindi i-drop? We also saw na yung mga defenders ng UST naka-atras. So, yeah. Ang layo eh. 5-3, perpetual help. G-Boy, Doug, Pepito, to Marapok, who's just on fire right now. Talk about gaining your confidence eh.
Diba? Parang sa nakikita ko ngayon, talagang ginagamit nila yung mga kamay ng blockers to score a point. Hindi nangyayari yan nung set 1 eh. Lahat supalpal. Lahat bantay. Oo. Lumampas lang yung service ni Archer Cotiniera. It's 4 serving 6. UST, you can say they are in some kind of unfamiliar territory right now in this matchup because they're trailing. Nag-error pa si G-Boy. Sige, hindi ko makakalimutan yung sinabi mo nung pre-game. Sa mga gantong Go the panahon. distance. Yung laban, di ba? Josh Ibanez, open spot on that cross court. Grabe talaga. Oh, let's see, let's see. And of all places, doon pa sa bukas na lugar na yun, kahit may coverage doon sa cross court, tsaka merong Yeah, kita natin, libero eh. kita natin sinarahan yung down the line. Eh. Kaya bukas ang cross court. But either way, that point will send us to our first technical timeout at set number 2. It's Perpetual Help 8-5 for UST. Back at us here inside the Paco Arena, you can see on your screens on the floor for the Altas. Jeff Marapok, yung numero 2, he's the one leading the way here and starting to become a problem on the side of UST who got De Vega, Yambao, Flor, Ibanez, umandal on the floor. Ang naibang tao dito, yung kanilang middle blocker si Trevor Valera. But you're starting to have a Jeff Marapok problem here, Joel, if you're UST. Ano kaya pinag-usapan nila dito? At nasa likod naman dito si Jeff so far. Yeah, if I were USD, talagang babantayan ko talaga si Marapok dahil sa napapansin natin ngayon, siya yung go-to spiker ng Perpetual. So pag nakita natin na wala ng first ball, alam na natin kung sinong babantayan. Narciso, punta kay Tabuga. Creative play that time. Ibanez, the drop, it's good. Smart attack by Ibanez there. Kita niya na naman ang buta sa donut hole. Nauubos kagad yung kalamangan dito ng Perpetual Help. You can expect a timeout pag tumapla to, no? Yes. Gobi. Good intentions. Oh, we got that one to go. That's a good angle there. Akala siguro ng UST outside na. It was in. Good angle. Right there on the replay. Pero sa vantage point natin, akala natin malayo eh. Ang baba lang ng serve ni Narciso. Kailangan talaga pag nagsiserve ka, you take your time eh. Parang huminga ka muna, hanapin mo yung groove mo. Sa sigurado, sinasabi sa inyo ng mga coach to na may tina-target kayo tulad ng service na ni Ibanez. Yeah, usually sa amin, pinapatarget talaga sa amin yung setter's area eh. Kasi once na dun mo dalhin yung bola, malaki yung chances na mawala na ng first ball yung kalaban. Tsaka isa pa, kung setter ang makaka-receive, edi wala na yung offense. Wala na play. Talagang labas-labas na lahat yan. That one, nawala nga lang yung tusok ng serve ni Ibanez. Lumutang palabas. And Perpetual Help just maintaining a lead here. Just a solitary point.
Keeping USD at bay here in the second set. G-Boy De Vega, dug by JP Pepito. Marapok, gumawa ng paraan, both attack, inabot kay Valera. That was an overset na ginawa lang ng paraan kaso walang nag-cover. Problema din ng perpetual help yan, no? Set number 1, yung reception. Yes, narinig nga natin kay Coach kanina, sabi nila na mag-cover kayo. Tulungan nyo yung teammates nyo na pumapalo. Bigyan nyo. Nakakaano kasi yun eh, nakaka-boost talaga ng moral. Alam mo yun, yung pag alam mong papalo ka ng malakas kahit mablakan ka, andyan yung teammates mo. Sige, pumalo ka lang. Kami bahala sa'yo. Quick play! Alam naman ni Tabuga yung mangyayari kaso wala pa rin siya sa pwesto. Yes, nakikita natin nasa harap pa rin siya ng middle blocker. At, well, the options again are to the left and to the right. Tied at 11. Matindi yung tinginan ni Enercicho sa ni Rosos. Hindi nga lang gumana. Second time for the Altas in this rally. Mahirap talaga pigilan yung kaliwete. Napakalakas ng palo niya. That's Archer Codeniera. Gusto niya pa ibabawan yung mga blocker eh, no? Pero okay lang, puntos pa rin yan. Rainier floor. That was a good read though, kaso parang medyo kulang pa sa dukot eh. Napa-check out pa rin ng UST. Labas si Rosos, pasok si Medalya. Pero balikan natin yung sinasabi mo na sa anggulo ng kamay yan eh, di ba? When you're blocking. Yes. Talaga kailangan tapatan mo talaga yung kamay nung mamamalu mo. Hindi yung basta-basta, nandiyan lang yung kamay mo, nakataas lang. Kailangan may anggulo yan. Marapok, good idea. But that one went out. Gusto niyang pa-checkin din eh, kaso sumobra. And don't look now, it's USD owning the lead here in set number 2. That's G-Boy De Vega with a serve. He had 12 points in that NU win last Wednesday. Sharp one. And Narciso to Codeniera. That one is in. Di nila naintindihan kung sinong kukuha, in ba or out. Grabe yung buwelo niya, oh. Talagang gusto niya talaga ibigay yun para sa Perpetual. Dalang-dala niya talaga yung buong pamilya, eh. And to think is part of that second unit. Ito yung lumalabas nga na magic bullet ni Coach Sammy. Samantala, it was a net touch on the side of Perpetual Help. Ang dali na naman nakakapuntos ng USD dito dahil sa mga errors ng Perpetual Help. Yeah, we saw another cross-court attack by Ibanez kanina. Talagang kailangan sarahan din ang cross-court. Ibanez, nope. Pepito to Tabuga. That one sailed out. Parang nakikita natin na sinusubukan nilang pumunta sa angle na yun dahil nakakuha sila kanina. Upo si Tabuga, pasok si Dexter Arrozado. It's just that Kobe Tabuga somehow having a hard time getting his groove here in this matchup. And Narciso to Arrozado. Ang lilikot ng mga nasa frontline ng USD. Grabe. Talagang ayaw nila magpalampas ng palo. Kita mo, dikit na dikit yung mga blockers. Nagkakaapakan na nga. At walang pinipili itong UST, no? Kahit second unit, kahit primary option, lahat bibigyan ng mga triple block, eh, di ba? Yan nga lang, kapos yung service. And that will send us to our second technical timeout. USD ang lamang 16-14.
At sa mga naghahanap po ng gagawin sa linggo, ayan po ang mga laro natin dito sa Paco Arena. We're gonna be starting off with the women's division matchup. First game ng alas 10, San Sebastian College kontra De La Salle College of St. Benil, to be followed by Lyceum versus Perpetual Help Women's Division. Susunod naman ang mga men's, umpisa ng alas 2 ng hapon, Ateneo kontra FEU. Then you have De La Salle University going up against San Beda University. In the meantime, may kwento ulit sa atin si Enros Fernandez. With a sufficient time to prepare, Team Captain JC Narciso of the Perpetual Help Altas expressed that they took a step-by-step preparation for today. Ayaw nila maging masyadong relax dahil malakas ang kanilang kalaban. Bilang Team Captain, gusto niyong ipakita na kaya nilang makipagsabayan, ma-NCAA man ang kalaban o hindi. Ang tubong Cagayan de Oro ay nagbahagi ng kanyang paboritong salita sa Bisaya, ang padayon. Kahit anong mangyari, magpapatuloy at magpapatuloy pa rin. Maraming salamat, Enros. Kababayan pa niya yung kanyang kinuwento sa JC Narciso, which shows na kaya naman talaga makipagsabayan ng Perpetual Health. It's just that yung consistency, di ba? Lilitaw mo, mawawala, di ba? Yes, yung consistency talaga ang isa sa mga pinakamahalagang factors na nagdetermine kung malalabas mo talaga yung laro mo, kung mananalo ba kayo sa larong to. Pero lamang pa rin ang UST dito. 17 serving 15. That's Josh Ibanez on your screens right now. That's an ace! Kahit yung ace pumuputok no? Kahit yung service pala pumuputok no? Kaya nagkaka-ace Talk about intimidation Tulad niyan. Nandun si Pepito, nakuha nga lang. Creative move right there from Andrade. No, De Vega. Napasobra yung set sa kanya. Arozado. That one deflected. Ibanez fakes that attack. Good play! That was a good attack by UST. Grabe yung fake na yun, Kung may top 5 plays tayo, number 1 na yun, sigurado. Timeout, si Coach Sammy. Time bomb. Papaluin mo talaga ang bola dahil hindi pwede sa kanila yon. Intindihan, pag tayo naman pumalo, malakas pero may target. Hindi pwedeng i-cross nyo lang dahil malaki ang gitna nila. So dapat di ko gilid-gilid. Pag sila naman mag-drop at pumapalo, pag pumapalo, dapat pinaraptis naman natin. Bakit di nakukuha? May area ka. Go! Stoy. Apat lang yan. Go. Yes, tama. Kapag papalo ka nga, dapat hindi basta-basta lang malakas. Kailangan talaga pinag-iisipan ng bawat palo Lalo na we have a really big middle blocker dito sa UST. Kaya kailangan padaanin mo muna sa gilid-gilid. And to think of it, yung latter part ng huddle yan, perhaps it stems with miscommunication Diba? Kaya nagkakaroon ng sapawan sa pwestuhan. Biglang may nabubukas na pwesto sa depensa, diba? And that error perhaps, it can serve as an opening for the Altas to try and reclaim this lead here. Umandal, no good. Kailangang i-over. Yambao, punta kay Umandal, part 2! Maximizing that angle. Pero nakuha na nung libero Kailangan niya lang talaga itaas. But with those powerful hits, it's easier said than done. Well, actually. Totoo yan, totoo. But it's just a matter of time that JP Pepito will be able to read those attacks perfectly. Ganda pa ng setup kay Marapok. Make no mistake about it, this is Jefferson Marapok's set. Finding an angle that kahit 3-man block talagang kita mong pinalusot niya sa gilid. Yambao to floor. Good intentions. Just wasn't able to execute it to perfection.
So far, nagpapantay sa errors itong UST tsaka Perpetual Help. 7 errors right now. Isa pa, Narciso pumeke ng atake. Archer Condinera just sending it too long. Ayan, tabla tayo sa errors. 8-8, magkabilang koponan here in set number 2. Yeah, at this point in the match, at this point in the set, hindi na talaga natin kailangan, hindi na natin afford magkaroon ng maraming unforced errors. Dahil ilan na lang, oh, last 4, last 6, last 7. At saka sigurado, sa side nyo may nagbibilang yan sa inyo eh. Diba? Tapos papaalala sa inyo pagdating ng mga huddle, para sasabihin ay Joel, nakakarami na kayo. Mahirap din kasi yun na hindi lang yung kalaban mo eh. Kalaban mo din yung sarili nyong error. Kumbaga, kung mag-e-error ka ng 10, edi ilan na lang ba kailangan nila para manalo? Tapos gagana pa yung mga blocker ng UST. G-Boy De Vega, solo block that time. Ano kaya ang gagawin dito ni Coach Shami? As we head to the third set. Mintis pa yung atake ni Archer Codinera and Coach Shami Aycailar will use his final timeout here in set number 2. Pakinggan natin. Alam mo, hindi kayo preparado. Dapat pag nag-service ang kalaban, tayo nagre-receive. Dapat iniisip nyo lagi na sa iyo ang bola binibigay ng setter. Para hindi kayo magugulat. Tara mo, sunod-sunod. Dapat dumidikit na tayo. Nag-iwalay na naman. Dahil sa masyado tayong ma-error eh. Hindi tayo consistent eh. Go, bawi! Ayun na nga, bilang frontliners, kailangan mo talaga isipin na any moment, bibigyan ka talaga ng bola. Kaya kailangan lagi kang handa. 6 set points at the disposal of the Golden Spikers. Saan pupunta ang Perpetual Help? Marapok. Kanya talaga tong set 2 eh. Ganda ng pagkakalihis. I think UST is expecting na mablokan na talaga nila yan this time around. Pero hindi eh. And for sure, in the ensuing plays, UST will pay special attention to Jeff Marapok as Clint Mateos back on the floor. First appearance dito kay J.E. Lituania para full front line. Itong si Perpetual Help. Ang setter si Lituania na magsaserve ngayon. Serving set point. Is this the winning attack of the Golden Spikers here in set 2? Yes, indeed! G-Boy De Vega just closed this set with that attack combination play. Nilito pa. Hindi na nahabol. It's just that making life difficult for the Altas right now as the Golden Spikers get set number 2 in a matter of 22 minutes, 25-19. Balikan natin, Joel, yung mga nangyari ng set number 2. Yeah, kanina pa natin sinasabi, yung Jeff Marapok, nakuha niya yung group niya sa offense. Yes, nakita natin na talagang pinapagana na nila yung strategy nila na gamitin yung mga kamay ng blockers. At talagang nakakakuha, minsan nagkakaroon lang sila ng mga isa, dalawang blockers ngayon na kanina nakita natin tatluhan, bantay sarado. But right now, they're really maximizing the opportunity to score. And it's UST leading this matchup 2-0.
Back at us here inside the Paco Arena, UST leading this matchup 2-0. At malapit na nga mag-umpisa ang ating third set. Jay De La Cruz together with Joel Encarnacion with Enros Fernandez at courtside. Joel, assessment mo muna nung set number 2 para sa magkabilang koponan. Well, nakita nga natin ngayon na medyo nakakagalaw-galaw na din tong Perpetual eh. Nakikita natin na itong si Narciso, sinusubukan niya talagang makakuha ng kahit isang blocker lang sa UST para mapadali yung buhay ng mga spikers niya. On the other hand naman, nakikita natin si UST still trying to get that, still trying to maintain their consistency. But yeah, we do see the unforced errors sa services, ganyan. So, kailangan nating iwasan yan. Kailangan natin from the start pa lang talaga lumamang na. On the side of UST, Colinares is back on the floor. Doon sa panic naman kanina ng Perpetual Help, nakita natin Dexter Arrozado was kept in the lineup to start the third set. Pati rin si Archer Codeniera. Wala sa loob si Kobe Tabuga. Wala sa loob itong si Michael Medalla. So tingnan natin kung sino mag-step up ngayon for Perpetual. Casey Andrade. That block was deflected. That was a good read, kaso nga lang sa labas nakaharap ang blocker. So you really have to press that hand talaga eh. Talagang payungan mo na, iharap mo sa court para dun siya babalik. Mahirap pag nakataas lang talaga yung kamay mo. Would it matter din yung timing? Kasi nakita natin dun sa... Parang mas nauna yung talon ni Popoy Colinares. Nahuli si Andrade kaya hindi nakaporma yung kamay. Yes, actually... Diyan sa timing ng block, dyan din, parang alam mo yung pwede siyang maging solid, pwede siyang maging check ball, pero well, nasa timing din actually lahat. Nakita ni Codenera yung bakanteng lote dun sa panic ng UST. He took advantage of it. And if your coach, Sammy Akailar, yun yung gusto mong makita ng paulit-ulit sa mga attackers mo eh. Yung ganun basa. Yes, tingnan natin kung uulitin nila at kung masusolusyonan na agad doon ang UST. Sobra yung reception. Pero okay lang, sabi ni Dax. Kaso, ang layo nga lang ng atake ni Popoy. Nakita natin, sinubukan pa rin harangan yung drop ball na yon. Kaso parang nalito din siya eh. Sumobra nga lang yung service. Tatanong ko pa lang sana sa iyo na I don't know kung mas nagagandaan ka sa movement niya ng Perpetual Help para mas loose na eh, no? Parang mas medyo, kahit pa paano, nakakapag-relax din ang konti. Nagkakaroon na siguro sila ng time to think talaga. Saan pupunta ang Perpetual Help? Andon pa rin yung net defense. Walang napuntahan si Marapok. Now they're paying special attention to Jeff Marapok. Sayang yung cover kanina. Kailangan talaga, alam mo yun, pag bumalik yung bola, kailangan lahat nakaabang. At nung set number 1 pa lang, yun na yung story eh, di ba? Na hirap makalusot yung mga atake ng Perpetual Help. Nagkagulo pa sa opensa. Yes, another miscommunication error there. Kailangan talaga nilang mag-usap-usap. And if anything, Perpetual Help now experiencing a real test in their V-League campaign Yes, against the UST side. And they'll need more of that. Casey Andrade, he has his own moments back in those first 2 sets. Again, ito nga yung mahirap na attacker if you're UST kasi kaliwete to, hirap bantayan. Pero walang pakialam doon si Rainier Flor. Ganun talaga ang mentality, ano? Babawi ka lang sa next play, no? Sa next point. Yes, tuloy-tuloy lang talaga. And Narciso, back set. Good idea. Napasobra lang yung tip ni Medalla. Para napapansin natin ngayon na sumusubok ng maghulog-hulog lang ng bola tong Perpetual eh. Napapansin nila ng mga naka-atras tong si UST nag-aabang lagi ng malakas na palo. Again, attributed to that
phenomenal net defense of the Golden Spikers eh. Kahit ikaw rin naman, mapapaisip, teka, kanina pa ako nasusupal-pal eh. Try nga ako iba, di ba? Sabi ni Jeff Marapok, hindi, dadaanin ko pa rin sa lakas. Sabi niya, sorry, hindi po solid talaga yan. Matitibag at matitibag ko yan. Makakahanap pa rin ako ng butas. Dinada lang talaga sa tikas eh, no? Hindi siya papayag na drop ball lang talaga eh. Sean Archer Codinera alias Archer na pasobra lang. Another service error from Perpetual. Joel, 7 points ng UST so far in set number 3 galing sa 4 na errors ng Perpetual. Help, aray ko. Kailangan talagang pag-isipan to ng mabuti ng Perpetual. Explosive serve coming from G-Boy De Vega. It was just too low. Ang daming openings rin dito ng Perpetual, help eh. It's just that UST able to bounce back immediately. Next point kaagad, nakakabawi na. Tulad nito. That was a powerful spike by Ibanez. Kitang-kita niya na walang blockers sa down the line at sinulit niya talaga. Punta tayo sa first technical timeout ng ating third set, 8-5 UST. Back at us here inside the Paco Arena. Kung di man kayo makakapunta dito, panoorin nyo na lang po kami sa vleague.ph/live dyan sa bola.tv. And you can also see the action here in the V-League Collegiate Challenge on Solar Sports. Again, thank you for joining us, Jay De La Cruz, Joel Encarnacion, and Ross Fernandez. It's UST leading this matchup 2-0. Perpetual help will score. Hindi niya na pinalagpas yung regalo na yon at talagang binalik sa gitna. I think kanina pa nagkakagulo talaga yung UST sa mga bolang pinapadala ng Perpetual sa gitna eh. That's Kyle Helogo rather, who got that point. Nagkagulo nga lang sa service. Sino ba ang mag-serve? And si Helogo nga. Yung guy on the floor. So gumamit ulit ng new player si Coach Sammy, nag-produce ka agad. And good observation right there na sa gitna nagkakagulo yung depensa ng UST. Sabi ni Josh Ibanez, teka. He was stuck right there. Jeff Marapok, that attack was checkpoint for the Altas. That was a lucky hit for Perpetual. Kitang-kita natin na gustong-gusto niya talaga pumuntos eh. Ramdam mo yung gigil niya sa bola. It's a good thing na nahawakan ng blockers ng UST. Parang Joel Encarnacion lang yan na kapag naghahabol na sasabihin mo kay Mai Sotomil, bigay mo sa akin bola. O, tumatawa ka. Tama eh. Tama, di ba? 9-7. Ang sakit nga lang na hindi ma-maintain ng Perpetual help yung rally eh. Yung momentum eh. Back set, Andrade. Sa ngayon, talagang mahalaga yung pag-maintain ng momentum kasi kailangan nyo makapuntos ng makapuntos eh. Unahan talaga yan. Knowing na malakas yung kalaban nyo, ayaw mo nang mahirapan. Kung kayang tapusin agad, tapusin. At yan yung planong gawin ngayon ng UST.
That's why they're not holding back right now. Ganda ng setup kay Paul Colinares. And it's just making life difficult here on the defense of the Altas. Ibanez with that powerful serve. Nagkalunuran doon. Arosado wasn't ready. Omandal on the other side. That one is in. Mandal using the hands of Perpetual, sending it long. Parang mahirap, alam mo mahirap talaga minsan humabol ng bola, lalo na kung sa likod mo pupunta, yung mataas na malayo. Parang hindi mo alam paano ka iikot eh. Parang mistulang acrobat na ngayon ginawa ni Sherwin Umandal. Back pedal ba ako? Oo. Ikot na ba ako? Ano, i-dive ko na ba to? Nakaka-relate ka, no? In the meantime, Jeff Marapok scored again. Kung tama yung bilang natin, parang nasa double figures na ito si Jeff Marapok, pacing the offense for the Altas, but still a relatively tall mountain to climb. They're down by 2 here in set number 3, and they're down in this match 2-0. In the meantime, nako, hindi nagkaintindihan si Dax, si Poy, tsaka si G-Boy. Codeniera, rejected. Narciso, sa kabila pumunta. Marapok, bumanda doon sa poste. Play goes on. Ibanez finishes in. Ibanez sending it doon sa corner ng zone 1. Napakabilis ng palo. Alam mo yung mga ganyang palo, minsan ang hirap talaga basahin. And also taking advantage, Jewel, doon sa parte, doon sa transition na okay, nakaset up yung harap, pero yung sa likod, magulo pa eh. Yes, kailangan talaga nakapwesto ka sa ano eh, kung saan yung butas ng blockers mo, doon mo pupunan eh. Kasi wala na ibang pagdadaanan yung bola kundi doon. It's a missed serve that time coming from Paul Colinares. Another opportunity for Perpetual to gain the momentum here. Then serving 12, that's Casey Andrade with a serve. Yambao, punta kay Flor, lumutang muna sa ere, but he was dug. Kay Umandal naman. I think medyo nalito sila eh. Ako ba kukuha? Siya ba? Parang ano lang sila naka-close up sa isang area doon sa zone 6. Doon sa mga ganong klaseng confusion, kung di ka sigurado, mabuti pang kunin mo na lang eh, di ba? Yes, mas mabuti na magkabanggaan kayo kaysa walang kumuha ng bola. Yung Marapok nagwawala pa rin sa Perpetual Help, no? Talagang nilalaban niya yung set na to. If you're Jefferson Marapok, gusto mo rin gumana ito nang sa serve na to si Kobe Tabuga. Pero check siya dito, G-Boy! Medyo mali yung basa dito ng receiver ng Perpetual. Akala niya papadala sa cross, but actually naiwanan niya yung pwesto niya sa gitna, which is very, very crucial din. Kasi parang kanina pa doon pinapadala yung bola, kaya nga kanina doon na nagkumpol yung si Narciso eh. Ang bawi sa opensa. Medyo may kalayuan ni set ni Narciso papunta kay Marapok. Alam mo, very important talaga kapag wala kayong first ball. Bilang mamamalo, dapat huwag ka munang papasok. Pakiramdaman mo muna yung setter. Pakiramdaman mo muna yung set. Mahirap kasi pag pag nalunod ka na talaga eh, wala ka ng option kung hindi mo na makita actually yung blockers ng kalaban. Hindi ka na makapwesto ng maayos. Kumbaga, just to be sure, i-over mo muna eh. Yes. Diba? Now, this is interesting here as G-Boy De Vega will serve. Naupo si Narciso, pumasok si Mateo. Ang tanong, sino ang magiging setter ng Perpetual dito? Looks like it's Clit Mateo's responsibility. Wala nga lang yung palo ni Tabuga. De Vega na naman! Alam mo, kanina actually, nabantayan na ng Perpetual yung angle na yun. I think kailangan lang nila talaga alalahanin na dun pinapadala talaga yung mga backline attacks. Technical timeout muna tayo, 16-11 UST.
Action continues inside the Paco Arena. Set number 3 of this UST Perpetual Help matchup. 16-11 is the count. UST just 9 points away from taking this match up. It's G-Boy De Vega serving right now. Explosive serve. That's an ace right there. And the issues hounding Perpetual Helps is starting to pile up. Look at that explosive serve. Sino pa kaya ang pupunta dito? Sino kaya ang target ni G-Boy dito? Si Pepito ginawang target. Over reception. Josh Ibanez! Happy birthday! O Merry Christmas. Happy birthday, happy birthday. Sabi ni Ibanez, so thank you. Wala talaga siyang pinapalagpas na bola. Well, actually, ang sarap din kasi pumalo ng mga regalo eh. Yun yung mga moments na wala ka tagang blocker. Pang DN eh. Yun yung highlight plays mo eh. G-Boy na naman. Na-disgrasya offense ng Perpetual Help. But that was an overpass on the side of UST. Mateo punta dito sa kanyang attacker. Wala. Flora on the other side. That one is good. Again, it's the same angle na kanina pa nilang pinupuntahan ng bola. Parang I think to remedy this, kailangan talaga pumasok eh ng defender. Doon nila dinadala sa pagitan lang ng Zone 4 and Zone 5. Pero naka-atras kasi ito sa Zone 5 medyo yung mga receivers nila. Pero mas kailangan atang remedyo ng Perpetual Help dito. Yung first ball talaga nila. Well, actually, kanina pang first set. Kaya hindi makagawa ng magandang play itong si Narciso eh. Hindi niya mapaikot ng kung paano niya gusto. Bago tayo magpatuloy, humingi muna ng timeout dito si Coach Sammy Acailar. Let's try to listen into their huddle. In the block, wala ka na block. Kung isang beses nakalusot ang kalaban, pangalawa dapat hindi na. Dahil pag-aralan mo na. Dapat ganun. Ngayon, nag-block, wala nakuha. Anong gagawin na sa likod? Wala namang sumusuporta eh. Hindi pwedeng ganyan. Lumusot sa harapan, dapat may sumusuporta sa likod. Hindi pwede babayaan nyo lang siya magkamali, tapos kayo hindi kayo tumutulong. Yes. Alam mo, Joel, come to think of it, yung reminders ni Coach Sammy nitong timeout na to, yun yung ginagawa nila in this early part of this set eh. Yes, actually, mahalaga talaga na makapag-adjust ka na, lalo na this point of the set. At katulad kanina, pinaalalahanan niya na kailangan may kumukover. Sayang din kasi. And that one went out. If you're Perpetual Help, it's a sigh of relief na hindi na magsaserve si G-Boy De Vega. And if Perpetual Help is looking to rally, it must start right now. Ibanez, too difficult that time. Medyo sumobra yung set dito ni Yambao na sinubukan namang gawang ng paraan ni Ibanez trying to send it dun manipis sa Zone 4 kaso medyo kinapos din siya. Pag yun pumasok, ewan ko na lang, uwi na tayo, no? Yambao to Rainier floor. Oh, he was dug. Another try. Si Yambao ang pumalo! Sali ako, sabi ni Dax Yambao. Hindi lang ako dito para sumit. Ako ay papalo din. Kanina pa kayo ha. Ako naman. Ganun naman talaga eh. Kung nasa frontline ka, ikaw yung setter, pwede rin eh. Pwede naman eh. Actually, mga ano yun, nakaka-excite. Exciting feeling for the setters na, oh, may bola ako. Akin na to. Minsan lang to. In the meantime, Clint Mateo was able to block a shot. So kahit papaano, gumana yung depensa ng Perpetual Help doon sa pagkakataon na yun. But that service error was a dampener.
sigurado sa practice ng Perpetual Hell pagbalik nila sa Las Piñas, ang una nilang pagtutuunan ng pansin dito yung first ball. No? Yes, and actually, I think kailangan din nila pagtuunan tong service eh. Kasi sa service, wala ka ng kalaban eh. Sarili mo na lang talaga. It's like, it's your first chance to make a point. Ito ang unang opensa ng bawat team service. Just gliding through the air. De Vega one more time! I think ine-expect ng Perpetual na katulad ng kanina mga palo ng UST, pinapadala nila dun sa dulo ng linya, sa dulo ng court. Eh medyo sumabit sa net kaya Mateo, bigay kay Arzado, wala. Bubuelo si De Vega, naku! Ang labo ng usapan. At napatayo si Coach Oji Mamon. sayang yun. What a miscommunication error there. Parang ito na yung chance nila na para gumawa ulit ng isang magandang play. Ibanez, power tip. Nope, ball is still alive. Kagulo sa net. Ang nagwagi si Popoy Colinares. Alam mo, pag ganyang nagkakagulo malapit sa net, dapat yung mga players mas lumalapit eh. Ine-expect nila na magdudukutan at magdudukutan dito at pababa lang ng pababa yung bola. Kaya best to stay low, best na lumapit sa net at mag-cover. Isa na lang ang kailangan ng UST to get win number 2. Gumawa ng paraan sa atake. Yambao, Umandal, Gatares. In says our 9 judges. The referee agreed. And Sherwin Umandal gets the victory for the Golden Spikers. It's a variety of offense. Yun ang pinakita ng UST. Ang gandang panapos ni Sherwin Umandal. And they just made life difficult. Doon sa depensa, nagkagulo ang Perpetual Hell. And it's just, everything just clicked on the side of Golden Spikers. As you can see, our final scores on your screens, 25-19, 25-19, 25-15. Straight nanalo ang UST Jewel. Talagang hindi na hinayaan ng UST na makakuha ng setong Perpetual at sinabi lang, amin tong laban na to. So make it back-to-back wins for the Golden Spikers after defeating NU, the defending UAAP champions, the defending NCAA champions. Yun naman ang pinatumba dito ng UST. And this guy right there, G-Boy De Vega, just led the way for the Golden Spikers at siya ang kasama ni Enros Fernandez. Kasama ko ngayon ang ating player of the game mula sa UST, G-Boy De Vera. G-Boy, kakagaling nyo lang po sa isang panalo. Ngayon, pinakita nyo 3 sets. Paano nyo napanatili ang winning streak? Kasi pinanatili lang namin disiplina, tapos sinipagan lang namin yung ginagawa namin sa ensayo, in-execute lang namin sa laro. And then, nagtiwala lang kami sa isa't isa. Ayun. G-Boy, sabi na yung former high school teammate na si Kenneth, nakita na raw ang pagtaas na yung playing standard. Paano mo inangat ang team ngayon? Ano lang po, naniwala lang kami sa program na binibigay sa amin ni Coach. Sinunod lang namin yung sinasabi nila. Siyempre, daily, usual routine. Sinamahan ng dasal, siyempre. G-Boy, mga gusto mong batiin? Binabati ko yung family ko sa Calatagan, Batangas. Si Mama, si Papa, si Kuya ko na nasa Qatar. And then, buong UST community, si Tutoy Clyde nanonood. And then, si Astro Dingwood. G-Boy, congratulations. J. Jewel. Thank you so much, Enros, and congratulations, G-Boy De Vega, and to that entire UST Golden Spikers. Balikan natin itong naging action dito sa labanan na to. Pero Jewel, kung makikita mo dito, no, ito yung naging display talaga ng opensa ng UST. Yes, kita natin na talagang minamaximize nila yung bawat opportunity na maibigay sa kanila to send those aggressive attacks. Kita natin na pinadala nila yun sa pagitan ng Zone 4 at Zone 5 at meron din sa mga sulok-sulok ng court sa Zone 1 at sa Zone 6. And make no mistake about it, Jeff Marapok did his best to try and send the Altas on their comeback, diba? Nakalamang nga sila ng set number 2. Nakita nga natin na sinubukan din nila magbigay nga nitong mga tips na to sa donut hole dahil napansin nila na medyo mahina din ang UST sa pagkuha ng bola sa mga areas na ganito. Yun nga lang, may kabigatan yung opensa
ng UST. Kaya sila ang nanaig sa laban na to. Susunod, NU Bulldogs kontra Emilio Aguinaldo College. General sa pagpapatuloy ng mga laro dito sa V-League Collegiate Challenge, and this has been a presentation of the Sports Vision Management Group Incorporated. On behalf of my partner Joel Encarnacion, courtside reporter and Ross Fernandez, my name is Jay De La Cruz. Susunod po, NU kontra EAC. Volleyball is back dito po sa V-League. Quite a rally we have here between these two lady squads. Boy Bambola